basically, when I say metal, so these are the materials that are being used um, not only in construction, pero yung metals na ginagamit natin through day-to-day living. So meaning, if you're going to, let's say, if you're going to construct a structure, di ba? So meron tayong mga ginagamit na mga metals, like yung bakal, na yung rebars, ano ba yon? And then, yung ginagamit natin sa bubong, and then ano-ano pa ba, yung mga sa pipe, or minsan, we use metals as part of the railings and so on. So madami, pwedeng bubong and so on. So hindi, again, hindi, yung iba hindi lang din naman siya limited sa construction, pwedeng sa mga um, semiconductor, electrical, and so on. So more on metals. For the introduction, okay, a metal may be a chemical element such as iron, an alloy such as a stainless steel, or a molecular compound such as a polymeric sulfide, eh, polymeric sulfur nitride. The general science of metal is called metallurgy. So I think you are familiar with that one. A subtopic of material science aspect of the electronic and thermal properties are also within the scope. Condense uh, also this within the scope of condensed matter physics and solid state chemistry. It is a multidisciplinary topic. In colloquial, okay, use of materials such as steel alloys are referred to as metal. So basically, ano to, more on combination whenever you combine materials, elements for so yun. So tinatawag natin siya metal. While others such as polymers, wood, or ceramic are non-metallic. So as we all know, diba, that metals are a very good conductor, not only in electricity, but also in heat. Okay? And then, with regards with that one, so yun yung strength ng metal. So, its weakness naman, of course, the other way around, yung pagiging insulator niya. So for us, there are metals that whenever we use, we need to add insulators. Okay, kasi if we're going to use metal only, so makakompromise minsan yung safety nung taong gagamit. An example of that one is whenever we wanted to use copper as a electrical conduit, okay, kung saan natin padadaanan yung kuryente. So hindi naman natin siya pwedeng gamitin na copper lang. So we need to enclose that, to coat that with non-metallic materials. So which is ang normal na ginagamit natin is rubber. So which is a very good insulator. Okay? On the other hand naman, if let's say we're going to use metal as panels for aesthetic purposes, so we normally wanted to have fillers in between. So normally naglalagay tayo ng mga foams, naglalagay tayo ng mga wood in between. So just to make sure that it will not yung heat that would come from the other side of the metal would not transfer inside kung saan man siya pwedeng ma-expose. Okay, so later I will be showing you more examples of that one. Okay, so for the learning objectives it's just plain and simple. So we will enumerate and explain the different types of metals and then how we join them, yung different methods. Okay. So, a metal, so a Greek word for metalon, uh, it means that it is a mine quarry metal. So, it is a material that when freshly prepared, okay, prepared siya ha, polished or fracture, shows a lustrous appearance and conducts electricity and heat. Take note class, ano siya ha, pine-prepare pa ang metal. Hindi lang siya yung parang pag sinabi mong is yung raw, yung ore, so hindi lang siya kailangan you process that. Metals are typically malleable, malambot. Okay? So they can be hammered into thin sheets. So just imagine, 'di ba, yung mga ginagawang mga weapons nung old ages, 'di ba? So
sinasalang nila sa furnace, so sa mainit na apoy. Tapos tutunawin nila yung ore, di ba? And then they hammered it until they come up or until they mold that sa sword or sa spear and so on. It is also ductile, um, so it can turn into wires. Okay, so basically it's one of the property of metals which is malleable and ductile. Okay. For the types of metals na i-discuss natin, well, hindi siya limited dito, pero ito yung commonly na somewhat nagagamit natin sa industry natin. Okay. Una yung aluminum, iron, steel, copper, tin, zinc, zinc yan brass, bronze, chromium, nickel, and lead. So let's discuss one over the other. So first is the aluminum. So it is a soft non-magnetic silvery metal characterized by its light weight. So it is a term applied to a certain aluminum products and refers to the protective coating, primarily corrosion resistant. So ang maganda sa aluminum is that uh, it can resist corrosion. Okay, so hindi siya kinakalawang at all. If there are aluminum na kinakalawang, so most likely hindi siya pure aluminum. Okay, I think yung mga lumalabas na recently na mga, let's say, mga yero, okay, yung mga na ginagamit sa mga gutters, okay. So either ninipisan sila para hindi sila para ano to, para hindi masyadong mahal yung material or hinahaluan na sila ng other metals. Okay? Like yung aluminum kasi, I think there is one na when you combine yung galvanized iron to aluminum, so kaya siya tawag na galvalume. So I think that's GI and aluminum combined. So meron kasi mga ganong yero. Okay. Yun lang kasi if you're going to use purely aluminum, ano siya, mas malambot siya. Unlike with other metals, mas matigas yung other metals. So an example of this, ito yung sa aluminum sheet. Ayan. So it is used for roofing. So normally sa roof nyo lang din naman to nakikita. Okay, kaya lang yun nga, if improper, minsan pag improper yung pagkaka-install, tapos may nai-impound na tubig somewhere within the aluminum sheet. So, ano siya, tawag dyan, kinakalawang din. Pero normally, hindi dapat or hindi kasi, ano siya, tawag dito, yun yung isa sa mga good properties niya na yung corrosion resistant. Okay? So, yun. And then, another thing or another one pala is the aluminum foil. Ito, pinakasikat, di ba? Na aluminum na ginagamit natin. So, familiar naman kayo sa aluminum foil. So, although hindi siya ginagamit sa construction per se, pero yun, it can use with our day-to-day basis. Okay? So, it is normally for thermal and vapor barriers. So, ginagamit natin siya para yun, di ba pag nag-iihaw tayo, ginagamit natin yan. So, naiipon natin yung init sa loob and at the same time, hindi nakakalabas. Or sometimes, this aluminum foil are used as a laminated finish for any material. So, nilalaminate siya sa isang material na gusto nating maging aluminum finish yung niya, yung exterior niya. Okay. Another one is the corrugated aluminum. So ito yung binabanggit ko sa inyo, yung yero, okay, na aluminum. Okay, mas magaan kasi siya. Yun nga lang mas matigas pa din yung other material na ginagamit sa yero, which is the corrugated GI, the galvanized iron. Well, meron tayo separate slide for that. So yun, it is a rigidized sheet fabricated of special aluminum alloys, specifically
developed for roofing and siding process. So siding kapag gusto natin sa gilid ilalagay yung corrugated aluminum. So yan, ito yung example niya. Pwedeng ganito yung itsura nung pagka-corrugated or pwede ganyan pa-curve. And then sometimes it is tawag dito perforated, may mga butas. Yan. Okay. Another one is structural aluminum. When aluminum is used as a structural material, several important factors enter into consideration, all of them arising from its physical and chemical characteristics. Ayan, an example of aluminum being used as structural part. Then, aluminum can be extruded, therefore, structural shape can be produced economically to meet the specified structural design requirement. As long as na-design naman siya structurally, so wala naman din problem kahit na hindi siya kasing tigas ng other metal. So, ayan. So, as long as that it is calculated properly, so I don't think that there would be any issues regarding the usage of aluminum. Okay? So, another is yan, sa mga aluminum doors wherein it is being used as frames. Ayan. Or sometimes sa sandwich panels. Ito, panel, pero ito yung example ko ng panel na meron yan sa loob. Na tawag yan, na insulator. Or minsan, ayan, sheets of aluminum used sa sahig and sa pader. Ayan. Then yan, yung framing niya dito. Ayan o. Okay. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, aluminum sheets na or yung sandwich panel, kung saan meron tayong metal, yun yung gusto nating finish. Kasi ang kinagandahan sa metal, lalo pag aluminum, di ba, hindi nga, meron nga siya corrosion, resistant. So, pwede siyang expose sa weather. But, if you're going to use it alone, since it is a very good conductor, what will happen is that pag mainit, okay, or malamig, makaka-absorb siya ng temperature from the outside and then might influence the temperature inside the structure. So for us not to experience that, so naglalagay tayo ng insulator sa gitna. Kapag sa mga bahay naman, if we wanted to apply the same sa mga yero, so hindi naman tayo naglalagay ng insulator, but we add ceilings. So that yung ceiling, yun yung magiging natin gap between the roof pupunta doon sa loob na ng bahay. So kapag may kisame. Kaya nga yung mga bahay na walang kisame or any structure na walang kisame kapag direct sunlight lang. So mainit talaga yon dahil lumulusot lang din yung init from the outside. Shaded pero mainit. Okay. Another one is ornamental aluminum. So can be done through rod, bars, pipes, fittings. Okay, fittings, that's for yan, fittings and special shape are manufactured as stock items for use in ornamental design of railings. Ayan, example of that. Okay, sa mga bakod. And then, paano ba natin pinifinish yung yung surface? So, if we wanted to finish the surface, so first is we can do by mechanical finishing. So, it can be obtained by grinding. So, gumagamit ng grinder, polishing. So, papalitan mo lang yung dulo ng grinder, scratching, blasting, sandblasting, and embossing. Ayan. On the other hand naman, so if it can be done mechanically, it can also be done chemically. So, these finishes are based on chemical reaction with the aluminum surface to achieve etching and oxidizing. Etching is it is cleaning, polishing of the surface to remove any oxide film or surface irregularities and provide a design. And isa pa is yung oxidizing naman. Okay? It is yung as we oxidize the surface with aluminum or other metallic oxide that protect the surface and serve as a base for treatment. Now, another finish then also is electrolytic. So if we do electrolytic, so it commonly referred to as anodized finishes.
Okay? This finish are based on a special ability of the aluminum to develop a protective coating of oxide on the surface. So basically, kinukuryente. Yan, electrolytic so by the word itself. And then another one is electroplating. So for the electroplating, so kino-cover natin yung metal ng ng aluminum. Ito, yung nasa gilid. So para coated siya, kino-coat natin siya ng And then it can be a protective or decorative film or another metal if you want to. Yun. So ito an example of na worn off na yung coating na inilagay as protective film. Pero yun, makikita naman dito sa kabila na magkaiba pa rin sila na andun pa din, so magkaiba sila ng kulay dito sa gitna. Okay. I think example of this one also is yung mga white gold. Napansin ko kasi yung wedding ring ko. Although medyo can be different, pero yun they also do coating naman sa gold. Normally 'di ba or hindi naturally ang kulay ng gold is gold, 'di ba? Medyo matingkad na dilaw. Now, 'di ba, 'yun yung yellow gold. Kapag gusto mo white gold, so kino-coat lang nila yung white gold, pero gold pa din 'yun. As time goes by, yung white, yung pagkaka-white gold or yung silverish look nung singsing, yung gold, nawawala 'yun. Nawo-worn off 'yun. So, 'yun, lumalabas yung pagiging niya, yellowish niya. So basically parang gano'n lang din 'to. It's just like coating. Another one is yung sa porcelain and vitreous enamel. So this finish forms a hard resistant surface. It is available in broad range of colors that creates different feeling in that color. So whereas anodic color is metallic in nature. So ayan, makikita natin dito yung mga coating ng mga metals pero iba-ibang kulay. So madami naman kayo makikita niyan. Okay? Yan. So pwede sa baso, pwede sa mga locks, yan, sa pipes, pwede sa mga bolts. Ayan. And then lastly, hindi ko pala ito napalitan. Just ignore the image. Paint. Pinipinturahan natin yung aluminum as a finish. Okay? So next material is iron. So ito. Iron is tough. Ito yung sinasabi ko. Matibay talaga ang iron. Okay? It is malleable, silvery white metal that is soft, okay? And ductile as copper. Okay, so it is easily magnetized. Take note lang, not all metals are magnetic. Okay. Just to emphasize lang. It is easily magnetized, okay? And is the most magnetically permeable of all the metals. Okay? In commercial form, okay, which iron is the first prepared, okay, so are called pig iron or crude. At very low temperature, it is very brittle. At red heat, it is soft. Okay, just imagine that. Kapag mababa yung temperature, very brittle. Kapag mainit, sumalambot siya dahil nga pwede mo na siya i-form dahil deformed siya. And at white heat, it can be welded. As pure iron passes through these temperature ranges, it undergoes changes in its structure and properties that are vitally important in the preparation of steel or alloys. Okay. Cast iron, ito, is used in architectural field mainly for pipings. Ayan. So nakakita tayo ng mga pipe that made out of CI or cast iron, fittings, ornamental works, hardware, plumbing fixtures, vent and gratings. If I'm not mistaken, lalo sa mga sa mga high pressure high pressure usage. If I'm not mistaken, so like sa mga reservoir,
they use cast iron doon. If I'm not mistaken na kasi if you're going to use other pipe, kunwari sa mga dams, like kunwari HDPE na medyo malambot, PVC, so madaling mabasag yun. So ang ginagamit nilang normally na is bakal na ano. Kung hindi man cast iron, normally ginagamit nila is bakal kasi pressurized yun yung lumalabas na tubig sa dam. Pag concrete, I think pwede rin nakakita ko. Pero normally talaga ang nakita ko is more on bakal yung ginagamit nilang piping sa mga dams. Ayan. So, an example of this one is, yan, ito yung mga other usage of iron. I'm not sure what this one is, pero ito, maaaring part na sasakyan. Ito yung mga gratings sa toilet natin. Pwede maging iron yan. Ito pipings. Tapos yan, yung mga lock sets. Okay. So let's go to steel. By the way, class, sa iron, if you galvanize that iron, pwede rin siyang gamitin sa yero. Yung GI sheet ang pinaka-commonly nabibili sa atin dito sa hardware. Yung pag tinawag natin na corrugated GI sheet. Okay. Hindi kailangan galvanized siya kasi ang iron malakas sumigop or malakas mag-absorb ng kalawang yan. Parang yung cast iron pans, 'di ba? Yung mga lutuan na cast iron or yung sizzling plate. Actually, ang sizzling plate for those na mahilig kumain sa sizzling. Alam nyo ba na hindi nila masyadong hinugasan 'yon? Kasi pag hinugasan nila, ang ano kasi noon, ang process of cleaning nung pan is either pwede nilang basahin, kaya lang kasi matagal na process eh. Lalo na kapag tapos na yung operation. So, babasahin lang nila yon or hugasan, tapos i-coat nila ng mantika ulit, tapos iinitin isa-isa. So, well, by judging, I don't think nagagawin nila yon. So, most likely, pupunasan na lang nila ng tubig, tapos lalagyan lang nila ng mantika. Kasi kapag nilinis nila, kung paano natin nililinis yung mga normal plate, so it would attract, rust, kakalawangin talaga. Sinubukan ko kasi yan before, bumili ako ng sizzling plate sa mall, tapos nagluto. Tapos nung ang ginawa ko lang talaga as in, hinugasan ko lang sa sabon, tinuyo, tapos iniwan ko lang. So yun, kinabukasan, kinalawang. Sinubukan ko linisin hanggang sa, ay, kinakalawang pala to. So, parang hindi ko naman afford na palaging ganun ang ganun yung gagawin. So, pinabayaan ko na yung cast iron na plate na nabili ko. Pero anyway, so yun, madali siyang kalawangin. Kaya if we're gonna use iron, going back with what I'm saying, we should galvanize that. Or dapat galvanize ang bibili nyo iron kapag meron kayong mga intention. Kaya na pipe, bibili kayo let's say ng mga 2 inches pipe. So make sure na GI ang bibili nyo or galvanized iron. Okay? Next is steel. Okay? So it is usually called plain carbon steels. Okay? So isa-isayin natin yung types of steel. Isa dito yung ginagamit natin sa construction na rebar, which is the wrought carbon steel. Okay? So first is it can be formed as a structural steel. So, diyan papasok yung mga angle bar, channels, I-beams, H-columns, T-shapes, Z, yung plates, yung round pipe, sheet piling, open web joints, and steel framing shapes, and so on. So, ito yung mga structural steel na makikita nyo. Whenever you install that, kailangan mo ng crane kasi mabigat yan, hindi kayang buhatin ng tao. Okay. Next is your reinforcement of concrete, which is the rebar. Okay? It can be plain rebar, yung walang rib, or pwede siyang may rib. I think na discuss natin siya last time, di ba? Tapos yung with regards to its grade, yung may kulay. Okay. Next is sheet and strip, or it can be corrugated steel, or can be a steel mesh. Yan, mesh yung parang nakikita nyo, parang
ito, parang grid-like na na maninipis na bakal na na, in mesh siya or in wire cloth. Okay. Ayan. So it can be used as concrete reinforcement also or lat for plaster or yung kapag gusto mong mag-plaster ng mga decorative para siyang hindi chicken wire pero parang ganon kung if you're familiar with chicken wire or yung screen na ginagamit sa pang ng mga insekto sa bahay ganon. So you can use that as a reinforcement for the decorative finish para may pagkakapitan. Ayan, or can be used as fencing or insect screens. Ito yung pinakasikat na gamit. Lalo yung mga maliliit na butas. And then, yan. Steel windows and doors. Ito, normally, we can see this sa mga industrial or sa mga fire exits, di ba? Yung mga fire exits ng mga offices, normally, bakal yan. Yan. Kasi para hindi if I'm not mistaken para fire rated hindi siya masusunog kasi ang pagkahoy ang fire exit mo dapat kasi 'di ba yung fire exit should be safe from yung pag sa apoy. Yan. So dapat siya buo siya na hindi masusunog. And then lastly, yung sa mga hardwares natin which is yung nails, screw, rivets and so on. So it's made out of steel. Another one is alloy steel. So ito naman are steel to which various elements have been added to produce properties unobtainable in carbon steel. So basically, in carbon steel, yung yung mga ginamit yung um ingredients is dinadagdagan and then we form alloy. Okay? So ini-improve niya kung ano yung kakulangan ng raw carbon in terms of the properties. Okay? So yun, we can produce the high strength, low alloys. Ayan, so um, are a group of trade name steels with improved mechanical properties and resistance to atmospheric corrosion. Unlike with this kasi, carbon steel, kinakalawang to. Okay? So, pero ito, yung mga alloy steel, yung mga high-tech alloy steel. So, dahil nga nagdadagdag tayo ng mga additional elements, so we improve the mechanical and physical properties also of the steel. An example of this is yung mga ginagamit nating bakal sa construction, lalo itong mga structural steel. Lalo kapag ang paggagamitan natin is exposed sa weather. Like, just imagine yung San Juanico Bridge. I think, ito lang ko yung example I don't think na simpleng carbon steel lang yon. Kasi, exposed yun sa, sa, yung sa ilalim ng, di ba, is dagat. Dagat yun so that is salt water. So, take note, kapag yun, dumikit sa tulay, so that would corrode easily. So, bakit ang tagal bago ni-repair yung tulay? I think ngayong taon lang sinimulan yung yung repair nun since it was constructed na major. Kasi yung material na ginamit doon is not that yung steel na can be corroded easily. So what I'm trying to say here is that it is very likely that the steel that is being used there is improved one compared with the one that are being used sa construction kasi madaling kalawangin. Yung commonly nabibili natin sa hardware, pagka nabasa lang yan ng konti, kinakalawang yan So through time, just imagine if the San Juanico Bridge is made out of that same material. So kakalawangan talaga at masisira yun. Okay. And then also another one for the alloy steel is the stainless steel. Okay, so it is characterized by their resistance to heat, oxidation, and corrosion. So an example of this one, yung mga ginagamit natin sa bahay. So yung mga stainless. Okay? Tawag dito. With this I think may term silang
tawag doon sa material, SUS 303. Well, nakikita ko lang, not familiar with that one, pero those are stainless steels na ang ano niya is hindi siya, ang property talaga niya is, or ang feature niya rather is hindi madaling kalawangin yung material. Like yung mga ginagamit sa gripo, 'di ba? Sa mga shower heads, 'yan. So kapag bakal yung ano mo, tapos hindi kinakalawang, so that is stainless steel. Okay? Ayun, so it can so it can be used for exterior and interior wall. If you want to finishes sa doors, windows, railings, sign and letters, tsaka sa mga appliances. Ayan. Well, pati sa mga fittings kasali dyan. Okay, next is copper. So, well, familiar naman tayo sa copper. So, it is ductile, malleable, non-magnetic metal with a characteristic of brighter reddish brown color. So, ito siya. So, yung copper, so normally ginagamit natin to for for electrical purposes kasi it has the highest thermal and highest electrical and thermal conductivity of any other except silver. So, hindi naman natin pwedeng gamitin yung silver kasi masyad yan in terms of its value. Dahil mas abundant ang copper, mas mura ang copper compare sa silver. Okay? Saka yung silver ginagamit yan as mode of currency yung araw, di ba? Ayan. Okay, and then it is highly resistant to corrosion by air and salt water. On exposure, okay, it soon react to form a surface layer with of an insoluble salt, an insoluble green salt which retards further corrosion. The green color on the copper is called patina. Ayan. So kapag nakakita kayo ng ganito sa copper, okay, so that is called patina. Next is tin. Ayan. Ito naman, malambot talaga to. It is soft, ductile, malleable, bluish white metal. Okay. Because it normally cover a thin film of stannic oxide. It resists corrosion by air, moisture, and hydrogen sulfide. It is normally used on mirrors, hardwares, and fusible alloys. Or sa mga lata, ayan, yan yung ginagamit natin. Kasi, di ba, yung mga soft drinks, ganyan, kahit I'm not sure kung may tubig bang nakalagay sa lata. Pero yun, mga pagkain, so dahil hindi siya kinakalawang, so we can use that. Okay? We can use that material para sa sa ganong purposes. Next is zinc. Okay, eto naman. Yung zinc is a medium hard bluish metal that is characterized by brittleness and low strength. So class, take note that zinc is not hindi naman siya ginagamit as a one big material. It is ang use kasi nito is as protective coatings. Okay? Yeah, protective coatings. Sa mga iron and steel, like yung sa mga manholes kasi, if you're going to think about it, 'di ba sa mga movies may nakikita kayo mga lumalabas coming from the sewer system, yung malalaking sewer talaga na kasya tao. Okay, so umaakyat sila, may ladder. So the reason why na nakakakyat sila doon at hindi nasisira yun kasi just imagine yung entire sewer system na yon, yung mga tunnel parang yung sa Ninja Turtle, 'di ba? Um ah Doon na sila nakatira sa ilalim, 'di ba? Then yung hagdan na palabas doon sa mga manhole cover, um those are coated. Okay? If not through zinc, so can be galvanized and other coatings. So kasi kapag ka-iron lang or steel lang ang nandun, ang nun is that dahil basa doon sa loob ng sewers, so pwede kasing kalawangin yung railings nung nung hagdan. So kaya siya tawag diyan, kaya siya
kino-quote natin for its resistant. Kasi zinc is good or meron siyang resistant to corrosion by water and then on any exposure to air. On the other hand, zinc is also used as yung die casting metal. Okay? Hindi siya yung metal itself yung pang die cast. And then it is an alloying element in brasses. So alloying meaning idinadagdag natin. Okay? And so yun. Galvanizing is the process whereby protective coat of zinc is applied to steel and iron to protect them against corrosion. Kanina nabanggit natin, di ba, yung GI, yung galvanized iron. So, if you galvanized it, so you put a protective coat of zinc. Okay, kaya yung mga yero natin, hindi siya madaling kalawangin, pero siguro dahil hindi rin naman marami yung ina-apply na coating, so we coat it for safety. Pinipinturahan natin siya. Okay? Next material is brass. Okay, so it is an alloy of copper and zinc with small quantities, okay, of the other elements, sometimes added to give special abilities. So in architecture, it is used in doors, windows, window frames, or for ornamental metalworks such as railing strips and rails. Okay, so yun yung mga pwede natin paggamitan ng brass. On the other hand naman, another material is bronze. Ito naman yung sa mga most of the time sa water lines natin to nakikita, 'di ba? So it is corrosion resistant, dense and hard enough to take an impression of mold of any delicacy. So take note with this one, maganda siyang gamitin sa mga water line. Okay? Or sa mga pressurized systems kasi dahil nga matibay siya. So just imagine if you are joining two pipes diyan sa fittings na yan na nakikita nyo ngayon. Okay? So if you're going to use that, so yung pressure that is happening within the pipe is being taken care of doon ng material. So just imagine ito, kunwari pipe, meron kang tubo dito, tubo doon, and then tanggalin mo to, may isa pang pipe. So sabihin natin naka-T connection. Sa water line kasi, naka-T connection tayo kasi pressurized yun. Ito yung mga ganito, pwede rin, pero normally ito. Kasi the direction of water can go here, can go there, and so on. Now, or that's if nandito yung source, gumanon siya. Then, wait lang. Anyway, ayun, going back. So yun, if it's pressurized, so yung lang niya, yung tawag dito, thread dito. So aside from it, so the material itself would handle the pressure. Unlike kasi kapag by gravity yung dumadaang tubig, so hindi mo kailangan ng mas matitigas na material for that. Well, kapag may naman, siguro pagka na-discuss na sa inyo kung may subject kayong water supply or kahit sa hydraulics, I guess, kung i-discuss sa inyo yung material. Pero yun, iba kasi yung treatment kapag water na by gravity, iba din yung pag ang dumadaang tubig is pressurized. Okay. Kaya nakakakit yung mga tubig sa mga matataas na floor level ng bahay natin. Kasi may pressure yung tubig. Whether that is coming from the water concessionaire or kung naglalagay kayo ng pump. And then on the other hand naman, kapag kasi ang water is may solid like yung mga wastewater, so siya sa ibang klaseng fittings naman ang ginagamit doon.
mga Y. Ganito. Okay? Nakamute pala ako. Ulitin ko sinabi ko dito sa ano, sa bronze. Anyway, going back with this, just imagine if you have a pipe here connected on both sides. So, and then it is pressurized. The material itself would able to handle that pressure, whether kung saan pupunta yung tubig, hindi siya kakalas. Okay, unlike yung mga ganito na walang thread and so on. Yan. Now, another one is the ano yung type na material din na ginagamit would differ depende kung ano yung dadaan. And also, well, ang pinakamaganda part talaga is makamura ka, pero and the orientation of the fittings. Like for example, if the fitting is like the 30 or ganito na paway. Normally kapag mga by gravity water ang dadaan dyan, like yung mga storm water or yung mga tubig ulan. So, um, instead of adding T-connections, we add boxes, mga catch basin, mga ano to, mga inlets, ganyan, pit. So, para in case na merong clogging, merong mga makapasok ng mga solid, so madali natin matatanggal. Like, kunwari, may sumamang dahon, ganyan. On the other hand naman, pagka pressurized water or yung mga water supply, so normally, ganito lang din yung ginagamit natin mga connection. Yung ganitong nakaway, normally although hindi bronze, normally PVC. So we use that naman for wastewater, like yung tubig naman na nanggagaling sa bahay palabas, like yung paggaling sa toilet and so on. The reason why is that kasi may kasama siyang solid, so hindi pwedeng ganito yung fitting niya. Kasi baka bumara, kunwari pababa yung tubig galing second floor tapos papatatakbuhin mo doon. So babara dito yung solid na yun. So, kaya dapat ganito yung connection and so on. Anyway, so that's for another naman sa subject to take, not here exactly. Okay. Next is chromium. So chromium is a still white metal which takes a brilliant polish and is harder than cobalt or nickel. So take note that this chromium is tawag diyan, ang finish niya matingkad. It can also be used sa mga fittings sa mga bahay. Kunwari yung mga gripo na gawa sa chromium or chromium plated. Okay? Para makinang yung yung itsura niya. Okay? Well, it also give, aside from the um ano to bright ano to bright feature, it is also it has also a property to resist, okay, corrosion with that. Kaya ginagamit din siya as a coating or material kung entirely chromium yung material. Okay. For fittings. Okay. Ayan. Fittings meaning yung mga gripo, shower, and so on. Or on sa plumbing side ng construction. Nickel, ito although hindi ginagamit sa kasi medyo mahal. Ginagamit ito sa pera. Ayan, sa mga coins. Ayan. So it is ang major use niya is in alloys. So hinahalo natin. Okay. I think if I'm not mistaken, yung pera natin sa Pilipinas, pag gumawa ka ng coin, not sure the exact the exact value. Parang ang sabi, the amount of creating, well, it might be before. The amount of creating yung 1 peso coin natin is equivalent pag ginawa natin yung 25 centavo coin or 5 peso coin. Pag ginawa mo yun, ang equivalent niya is 1 peso tas yung 25 cents and so on.
So, parang nalulugi yung value ng pera. Pero kasi, since it is for circulation, so wala silang magagawa. Kailangan kasi merong, merong, um, metal, kumbaga valuable metal included doon sa mga pera natin. That's the reason why whenever you look doon sa mga pera natin, it's either meron siyang thin sheet of fiber na makikita kayo through UV light. Meron ginagitang guhit sa mga perang papel. So, yun yung metallic, yun yung valuable metal embedded doon sa pera. Ganon din dito sa coins. Normally, nickel lang inilalagay. Kasi kung maglalagay ka ng silver or gold dyan, mas lalaki yung value ng perya compare with the paper money. Another one is lead. Ayan. So, it is extremely workable or it is the most heaviest common metals muna pala. And then it is extremely workable, has a very good corrosion resistance, is easily recovered from scrap materials and relatively impenetrable through radiation. But the problem here is that for me, that lead is I think um yung mga lead pipe um is should be replaced by other material whenever we're using it as water supply line pipe. Okay, kasi yung iba I think merong mga gumamit din ito before kasi meron kasing health implication whenever you ingested lead sa katawan. So that's one of the heavy metals contamination. Um, if you have subject na may kinalaman sa groundwater, okay, sana to sa hydrology pag nasa groundwater ang pinag-uusapan, and then the quality of groundwater. Normally there are natural occurring heavy metals doon sa groundwater. Well, iba-iba naman siya. Pero one of those is lead na 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 makakapag siya, it will um yun nga, when extracted sa groundwater and then ingested, so meron siyang health risk sa tao. So ang ginagawa ng mga water concessionaire na kumukuha ng tubig sa groundwater, like yung mga water district, normally sa groundwater sila kumukuha. Wala naman, hindi, kukunti lang naman dam natin sa Pilipinas. Hindi lahat ng municipalities and provinces meron, di ba? So saan sila kumukuha ng tubig? Sa groundwater. So tinitreat nila yon, tinatanggal nila yung lead. And then just imagine, pag tinreat nila, tapos padadaanan din nila sa lead pipe. Di ba? So parang ibinabalik mo yung, yung lead. So kaya most of the time, PVC ang ginagamit as a pipe. Pero for lang naman yung binabanggit ko, class for water supply. Pero for other usage naman, kung wala namang kung hindi naman siya dadaan or hindi naman dadaan doon yung mga kinakain ng tao. So wala namang implication that with regards to ingestion. So okay lang naman siya. So yan. And then lead is available in extruded in the form of pipes. Ito nga sinasabi ko, rods, wire, ribbon, rolled into sheet foil strip, and then minsan nakakast. Okay? Yan. Then, joining of metal. So, paano ba natin pinag-connect yung mga metal? Una, pwedeng by soldering. So, I won't discuss this further by just looking the image itself. So, alam nyo naman kung paano yung solder. So, meron tayong soldering iron. Tapos meron tayong soldering gun, tutunawin natin yung iron para ipag-connect yung part ng metal doon sa isang part na metal. Normally, that metal is a part of the chip, pwedeng capacitor and so on, and then doon sa board kung saan siya i-solder. Ayan. On the other hand naman, the usual method of soldering, ito una, kapag pangmalakasan, yung metal batt dip solder. So, meron tayong molten flux of metal. Tapos, meron tayong
meron tayong pagdudugtong and ilulubog natin siya tapos hanggang sa magkoconnect siya silang dalawa. Okay, so it is defined as a metal joining process where the workpiece na pagsasamahin natin is being immersed sa pot of molten solder. Ito nga yung molten flux. Typically, deep soldering is an automated process used extensively in electronics assembly industry. So, well, hindi naman to sa industry natin. Pero yun, if in case some of you will be exposed sa ganito classic industry in the future, so yun, you might experience this one. Next is soldering iron. Ayan. I think it is the same with this one. Pero yun, it is a method in which the iron piece is preheated. Ayan. Nung soldering gun and the soldering iron. Torch, yung iba tino-torch. So, ano siya, yung pinag-join siya through flame torch. So, apoy yan. So, mas, iba pa yung weld, haklas. Ayan, ito, through torching. Then, for the, again, under the soldering pa din, so yung sweat method, so the heating of the metal na pagsasamahin natin causes the solder to run into joint. Okay, ito yung kanina dito. Ayan. This is the method used for joining copper tubings and fittings. Or pwede rin dito. Then flux, it is a substance used in soldering to clean the surfaces of the metal to be joined and to aid fluidity. So yung fluxes of soldering have three types, okay, which are, una, yung corrosive. It is a residue, must be quickly removed as it is not only corrosive sa metal being jointed but also electrically conductive. On the other hand naman, we have the neutral flux. So it is a mild type stearic acid, which is a partly part ng isang flux. And then lastly is yung non-corrosive flux, which leaves residue which are non-corrosive, non-conductive, and therefore need not to be removed. Okay? And then, I think, save lang din pala. Hindi ko nabura. And then yun, another method for joining is bracing. Ito yung inaapuyan natin. Type of soldering din siya, pero which operates higher temperatures, which is stronger than higher melting alloys, are used to fill the joint. So, ito yung parang tutunawin mo na dun sa loob. So, ito yung binubugahan mo na ng apoy. So, by the image itself, so it is self-explanatory naman. Next is welding. Okay, for the welding naman, ito yung isa sa mga pinaka-common nating nakikita. So, process of joining two metals. So, gumagamit tayo ng weld, okay, with this one. So, there are two general types. So, it can be pressure welding, okay? Pressure and heat make the weld, and the next is fusion welding naman. Heat and added metal make the weld. Ayan. So, ito yung mga common thicknesses of weld natin. So, normally, pagka-weld, may tinatanggal pa sila dyan sa ibabaw eh. And then, tsaka nila itutuloy. Bago nila iga-grinder para kinisin. Ayan. Another method of joining metals is rivets. So, ito yung pinafasten natin yung metal, one over the other. So, ayan siya, rivet. And then, another one naman is yung bolts. Although wala na dito sa slide. By the way, this is the last slide. Bolts and nuts. So, pakita na lang tayo ng na example with that one. Pero bago yon, pakita ko muna yung application of rivets. Shopping. Ayan. So, ganito siya kinakabit. So, yan. Normally, ganito yung magiging itsura niya. O paano mo siya makikita. Ayan. Ayan. Ganito. Fasten siya sa through rivet.
Ayan. So, kinoconnect mo yung metal sheet. Normally, sa mga metal sheet yan eh. Tapos, bolts and nuts. Ayan. So, sa bolts and nuts naman, ganito yung ano natin. Ito yung bolt, ito yung nut. Now, as we connect that, dapat ganito yung tama. Hindi shortcut. May washer ka sa ano, sa ibabaw, tsaka sa ilalim. Pag pinasok mo yung bolt sa kabilang side palabas, dapat may washer na. Bago mo ilagay yung nut, may washer pa din. Ang ano kasi niyan is that, ano, meron kasing mga metal na pag na-expose or nadikit sa other metal, pag magkaiba sila, kinakalawang yung isa. Okay? Kaya normally, ang makikita yung kalawang nandun sa mga location ng bolts and nuts. Yung washer, it is a separator between the bolt and nuts. Magkaiba naman kasi ng material na ginagamit sa washer kaysa dito eh. So, yun. I think, yun. That's the end of our lesson. Ayan. So, any question with regards to the metals? So, ayan, na-discuss na natin yung topics about metal. May tanong? Wala. Sige, let me just stop the record. Oo.